Nakakabahala po itong mga aligasyon po ngayon, ano? Ni Attorney Glenn Chong po mga kabida, laban po dito ho kay Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections, ano? Grabe, ang tindi. Inakusahan ng harap-harapan po, ano? Sa baluarte mismo ng COMELEC mga kabida, ito pong si George Erwin Garcia na mandaraya, ano? Okay? Para bang hindi na po natakot po itong si Attorney Glenn Chong, mga kabida, no? Ay sinabi po siya dun po sa video na meron daw siyang video na pinost sa kanyang channel sa YouTube, ano? Mga 2 weeks ago na po yung video na yan. Alright? I don't know kung anong video na yan po mga kabida, pero hindi ho sinita ng COMELEC. Okay? Unlike ho sa nangyari po kay Attorney Harold Despicio, na meron pong pinost sa kanya pong Facebook account, at yun, sinita. At hindi lang po simpleng sinita, inasuhan pa. Ano, mga kabida. Now, siya mismo, si Attorney Glenn Chong, ay hindi ho natatakot ngayon. Okay? Kay Chairman George Erwin Garcia. Hinamon pa nga niya itong si Chairman Garcia na kasuhan po si Attorney Glenn Chong, ano? Okay? Tingnan doon niya kung kakayanin ba ni Chairman Garcia yung mga ebidensyang hawak po mga kabida ni Attorney Glenn Chong, ano? Ito po, pakinggan muna natin, ano? Panoorin natin tong video. Actually, kumakalat po ngayon ito sa social media mga kabida, no? Dami hong mga kilalang personalidad ang nag-share dito, ano? Kabilang na po itong si Maharlika, ito pong si General Romeo Poquis, ano? Retired, mga kabida, no? Eto, pakinggan po natin itong napakatinding banat at akusasyon po, ano? Ni Attorney Glenn Chong laban po dito kay Chairman George Garcia. Narito po mga kabida. George, takot ka, di ba? O, andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusugod talaga kita. O, tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Attorney Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City.
Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Forton. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ulit sa election return doon sa screen, ang lumabas. Ayun po, grabe, hindi yung binatong aligasyon, ano? O akusasyon po, ano? Laban po kay Chairman George Erwin Garcia po makabida. Ito pong si Attorney Glenn Chong. Mantakin nyo, inakusahan pong mandaraya, mga kabida, no? Okay? Kasi ang sabi po ni Attorney Glenn Chong, ang kanya hong pinagbasihan po, mga kabida, yung nangyari po sa Butuan City, ano? I-recap ko lang po yung kanya hong sinabi, ano? Meron pong nangyaring final testing and sealing ano ng makina, okay, na gagamitin po natin mga kabida sa eleksyon ngayong araw po ng Lunes, ito pong ECM. Meron kasing controversial ho na nangyari mga kabida sa Butuan City, ano, kung saan po ay nagkaroon po ng discrepancy ano doon po sa final testing and sealing po. Okay? May nag-volunteer na isang watcher, okay, para ho kunyari, pumoto daw, ano, doon para tingnan kung accurate ba yung resulta doon sa kanyang binoto ng mga kandidato, ano, mga kabida. In fact, ang pangalan daw ng watcher na ito, itong volunteer na ito ay isang John Lee, ano. Batay po doon mga kabida sa naging panayam po ni Maharlika kay Attorney Glenn Chong, okay? Binigyan daw itong si John Lee po ng test ballot. In fact, ballot number 9. Test ballot number 9. Now, ang ginawa po ni John Lee, naglagay po siya ng mga kandidato po doon mula sa mayor, wala daw siyang binoto na vice mayor doon, ano? At yung 8 mga kandidato po bilang mga konsihal. Okay? Ang kanya pong binoto na mayor daw ay si Ching Plaza. Alright? At yung 8 councilors. Alright? Nung isinubo na po ni John Lee yung balota po niya, okay? Lumabas yung resibo. Tama po, no? Kung ano yung kanyang binoto po doon sa balota, yun din yung lumabas po sa resibo po mga kabida. So wala problema, at least accurate po, ano? Pero pagdating daw mga kabida doon po sa election return na na-flash po mga kabida sa screen, iba ang lumabas. Okay? Hindi yung pangalan o mga pangalan na binoto ni John Lee ang lumabas po doon, ano? Hindi ho si Ching Plaza at saka yung 8 mga konsihal. Kundi yung kalaban mismo ni Ching Plaza na si Lau Fortun. Ano? Sabi ho ni Attorney Glenn Chong, ang mas matindi po dito, ano? Instead na 8 lang po yung sinade po mga kabida ni John Lee na mga konsihal, kandidato ho sa pagkakonsihal, lumabas po dun sa screen, sa election return, naging 12 na po. Okay? So dun, nagtataka yun si John Lee kung bakit ganun eh. Hindi ho natin sasabing error yan, ano? Tatawagin po nating discrepancy. So ilang libo ba na mga machines ang ikakalat ng COMELEC sa buong Pilipinas, ano? Alright? So ilang katulad ng machine na yon ang meron pong ganung depekto, mga kabida, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, sa mga presinto, no? Naka-assign, na-designate ng mga polling precincts. Yun yung nakakatakot, nakakabahala. Kaya hindi ho natin maiiwasan, meron pong mga bali-balita, no? Na baka po meron pong dayaan na mangyayari. Imbestigahan yan ng COMELEC. Kung totoong malinis ang halalan po natin ngayong Lunes, dapat imbestigahan po yan ng COMELEC. Kasi baka yan lang yung magbibigay ho ng daan para magiging questionable yung resulta po ng election po mga kabida. Ano? Ang masaklap lang po dito kung
ito ay mauuwi po sa gulo, ano? Dahil ho sa hindi ho kontento at questionable yung results, mga kabida, no?